Guys! Ano mo akong ginoo? Tao elemento! Tao elemento! Sige na, tanggal na! Malayo sa sentro ng bayan at hindi madaling puntahan ang bahay kung saan nakatira ang di umanong sikat na faith healer dito sa lungsod ng Davao. Ang mistulang faith healer na ito ay may mahigit 23,000 followers na sa kanyang Facebook page. Marami ang humahanga at sumusubaybay sa kanyang mga content. So ako dahil si Elizalde Cepeda Disikan, 23 years old. Nidako jud ko sa Camp Katitipan, Davao City. So akong papa is police. So karon retire na siya pero nidako jud ko sa kampo. Pag edad na ko og 16, nibalin mi sa Deca Homes Tigato. Pag edad na ko og 19, nihawa na ko sa MUA kay nag-mission ako. Pero before ko naabot sa spiritual, so grabe jud ang struggle. Para sa kuha is dili pud ko katuo na naabot ko sa inani kay sa among religion pa lang grabe jud ka conflict kay Bible Baptist man gud ni. So akong parents dili jud pud motuan mismo ako. So natingala na lang ko na pag-abot og way back 2016 na nay tao na niabot sa mong balay na niingon na gusto magpagamot na natingala ko ano magpagamot na wala may manggagamot. Tapos 16 pa pud akong edad ato. So kato na time is burag dula pa lang ako hunahuna ba. Pero natingala ko na ngano gipasulod gyapon ako sila sa balay tapos gigamot pud nako. Tapos kaluyan naayo. So dito to nagsugod akong journey sa gamutan. Mahigit 8 taon nang nanggagamot si Sir Ali. Ayon sa kanya, humigit kumulang 50,000 pasyente na ang kanyang mga napagaling. At dito, sa mismong bahay na ito sa Deca Homes Tigato, nangyayari ang aktwal na gamutan. Sa unang tingin, aakalain mo'y isa lamang itong simpleng tahanan. Makita ni? Oo. Muna yung giningan sa buwan. Gusto na may close? Ha? Padili na ka makita? Padili ka gusto i-close? Ako si Michael Jel Elaya, 32 years old, taga Deca Tigato, Davao City. Actually, ang case na katong first, sa kan ano na magud ni karon lahi na pud siya na case katong first tong una jud na case kay naay pambation ako ang partner na which is giagto na namog doktor, na-admit na siya but wala jud findings mo ana ang doktor na basin sa heart. But kung sa heart, makita nyo ang findings, di ba? Masang kinsang medical, kay buboy mo tawag na ko, kay buboy mo is, lahi iyang procedure. Kasi, dili siya para sa manambalay na mudaot. Di ba na ay klase-klaseng manambalay? As in, daghan kong naagian po na manambalay, pero lahi na siya, kay faith healer siya. Oo. Sa patuloy na pag-unlad at pag-usbong ng ating pamumuhay, partikular sa larangan ng agham at teknolohiya, may iilan pa rin pala na tila naniniwala sa mga bagay at pangyayari sa mundo na hindi umano masasagot ng anumang siyensya. Faith healing is any form of healing that basically involves one's belief in a supernatural being, or is a kind of healing that is often conditioned by one's religion or one's faith. So that's basically a general definition of what we mean by faith healing. In anthropology, we make a distinction between biomedicine, which is the medicine that we're most familiar with, no? That involves a very scientific method, and so on and so forth. And in contrast to biomedicine, there is such a thing that we call as folk medicine, no? Which covers things such as faith healing, the use of folk remedies, no, and so on and so forth. Di tulad ng nakikita natin sa telebisyon, wala ni isang agimat o anting-anting na suot si Sir Ali. Kung tutuusin, siya raw ay di hamak na simpleng tao lang.
tanging dasal lamang ang kanyang baon na lakas bilang isang manggagamot. Gusto mo ko ba talong ka rin? Mga tip pa yun ka ha. Kasi sa langit ako. Kasi sa langit niya. Ano yung mga gibinawa man? Kasi mo kauban talong ka rin? Ikaw lang isa? Ikaw lang gilya ya? Tanggalan mo talang yung sakit na gibutangan niya, dili? Okay, gamitin mo ka mo, tanggala daw. Sige, tanggala. Kasi sa laan ni babae? Ha? Sultik tinod. Sige na, para dili ka masakitan. Kasi sa laan niya. Sige, tanggala. Daliya. Gamitin mo duha ka mo. Sige, daliya, tanggala. Ang manggagamot manggod is mutabang lang og ampo sa patient na maayo. Kay ang manggagamot is walang kapangyarihan. Ang nasa manggagamot is kapahintulutan. Mo gani na magampo may kay para sa kuha, less prayer, less power. No prayer, no power. So inana na siya. Bukod sa pagdarasal, itong kulay berde na sagradong likido ang ginagamit umano niya upang basbasan ang kanyang mga pasyente tuwing gamutan. Palito naman ang posporo o mismong hintuturo lang ni Sir Eli ang nagmimistulang aparato niya. Ayon sa manggagamot, kahit hindi niya idiin ang palito o hawakan man lang ang pasyente, ay nasasaktan pa rin ito kung may masamang nilalang na nakapaloob. Hindi lamang mga pisikal na sakit ang kayang gamutin ni Sir Eli. Ayon sa kanya, dumadayo pa mula sa malalayong mga lugar ang mga taong di umanong nagkakasakit dahil sa sanhi ng kulam, pambabarang, at maging pagsapi ng mga demonyo. Pag once manggod na demon ang musulod or diablo, murag ma-feel nimo na murag muuyog ang yuta ba? Kay murag gikan manggod siya sa ilalong. So muna siya murag muuyog siya, so hadlok gyud. In the Catholic Church, there is a whole tradition wherein the church designates official exorcists, no? So even in the worldview, in the whole worldview of the church, it believes in demons, no? However, the church is very careful in terms of making pronouncement. These things na na-possess ka agad ng demon, they really have to examine it very thoroughly. Kasi yun din, parang the same symptoms that other people would characterize as demonic possessions are also symptoms that are being manifested by some patients with some mental disorder, no? Samantala, humingi rin kami ng panayam sa isang psychologist upang maintindihan ang mga pangyayari sa medical na perspektibo. Actually, most depressed individuals, especially if clinical na state, tendency is the brain will just create messages. That is why they hear voices, especially if kaya ang mga indicators or symptoms of psychosis is basic, very basic, is hallucinations, either auditory or visual hallucinations, and delusion. Hiningi naman namin ang panayam ng Katolikong Simbahan tungkol sa usapang gamutan sa pamamaraan lamang ng pananampalataya. Well, the gift of healing from the perspective of our Christian belief can be given to anyone. It's not only to priests and religious, so even a lay person may receive that gift as well. Where in principle, it is really for the good of people, and if it is leading toward God, then the church is not against it. But if in appearance it may appear to be healing people, but in reality leading people away from God, leading people toward more evil things, toward hatreds, then that is not an acceptable the so-called healing. Yeah. Ayon kay Sir Eli,
hindi lahat ng pumupunta sa kanya ay kaya niyang gamutin. Umaayon raw sa lakas ng paniniwala ng tao ang kalalabasan ng mismong gamutan. Manay uban na maayo, nay uban na dili mo ayo. Pero kasagaran jud kanang buang pagtuo maayo jud na. Siguro sa 100%, 80% sa kuha is naayo jud. Ilan lamang ito sa mga testimonyang nagpapatunay ng kakayahang manggaling ni Sir Ali. Basta naa gito'y bukol ri. Wala gito. Wala ito. Tidagpuan ha. Wala bitong bukol. So ayun guys, gusto ko lang iano sa inyo si ma'am. Dati may malaki yung bukol sa kanyang kamay, ngayon is awa ng Diyos. Ayun. Human's brain is very, in suggestion, receptive, very receptive in suggestion. Doesn't matter when you go to the faith healer, doesn't matter if you're a professional or not, if you're male or female, as long as you're convinced that you'll be healed. Dili mo na magbuhat na lala. Di ba? Dati, ma-question jud nimo imong sarili jud niya. Tinuod ba jud ni? Na jud na jud basta sugod pa lang ka. Although karon nagyapoy doubt good kanang sa mga pasyente nimo. Nagud niya dili jud na siya maiwasan. Pero kailangan man gud pag inani imuhang para sa kuha sa exorcism is kailangan jud isbuo yung paniniwala at pananampalataya. Kay kung kulang ka sa pagtuos imong sarili, samot na imong pasyente, kulang pa sa pagtuos mo, useless. Ang importante sa ko wala ko'y tao na gitapakan jud. Maura jud na siya. Kay ang ingon sa Ginoo, huwag mo husgahan ang iyong kapwa sapagkat kung ano ang iyong Diyos, yan din ang aking Diyos. So bahala sila kung sa ilang istorya sa kuha ko. Basta sa kuha, padayon lang nako ni basta kabalo man pud ko og tama ug mali akong ginabuhat. Ilang taon nang full-time faith healer si Sir Ali. At ang nakakamangha sa lahat ay nang nalaman namin na libre lang pala ang kanyang gamutan. Ang ilang ingon manggod sa manggagamot is isang kahig isang tuka lang daw ka pag isa ka manggagamot. So siyempre, mao na ang hunahuna sa mga tao na pag manggagamot, wala din na sila, dili na sila mo asenso sa ilang life. So para sa kuha, dili ingon na ang manggagamot lisod ang kinabuhi kay para sa kuha. Katong sa sugod, siyempre naman yun ang struggle sa sugod. Magsugod man yun ta sa baba before ta moabot sa taas. Hindi man siya nagpapabayad sa kanyang serbisyo, kusa na lamang daw nagbibigay ang kanyang mga pasyente ng samot-saring mga bagay o donasyon bilang pasasalamat. Tulad na lamang ng 2 asong ito na ibinigay ng isang doktor at engineer sa kanya bilang regalo. Dahil umano sa panggagamot, nabibili niya ang kanyang mga gusto, nakapagpundar siya ng sariling bahay at nagkaroon ng komportableng buhay. Sa ngayon, ay tuwing Martes, Biyernes at Sabado lang ang schedule ng kanyang gamutan. Ngunit, hindi talaga maiiwasan na mayroon pa ring mga kumakatok sa kanilang pintuan mapaaraw man o gabi. Bumabiyahe rin si Sir Ali para sa mga gustong magpa-home service at nagkakaroon rin siya ng online gamutan session. Kaya na! Sige! Kaya na! Wala ko na hadlog! Bisag pilang oras dito na dra! Sige! Sa kuha na experience, tulo na kabuk ang namatay dito jud sa balay. Tulo na jud nakabuk pasyente kay ang uban, moingon ko na kana kay siyempre dapat nagsayo sila kay mo ana mayon ang uban pasyente. Dapat nagsayo sila kay yung gusto man sila mauna. No, hantod namatay lang pasyente didto. Mo to tungod ato na namatyan kog pasyente, gi everyday na nako ang gamutan. Kay siyempre murag nahadlok ko ba na mausban pag inana na mamatyan na pud kag pasyente. Mo siya everyday na ko nang gagamot karon. Bisad karon pag nalay mo adto sa kuha, parang sagaran jud Tuesday Friday man jud mo adto kay dili man na mawala sa tradisyon na mangguna sa mga tao samot na sa gamutan. Kahit gaano man kalayo ang puntahan o anumang pagod ang dulot ng isang pagiging faith healer, hindi ito tinatanggihan ni Sir Ali. Isang malaking pribilehiyo para sa kanya ang maging instrumento ng Diyos upang makapagpagaling ng may sakit. Para sa ko kaya na ko tanan Wala ko'y pasyente na gibalibaran. Ang mga manggagamot gani sa Davao, mangayo pagtabang sa kuha, dalon pa sa kuha dito sa balay na dili daw nila makaya, ipasa nila sa kuha. Pero pa sa kuha, wala ko'y pasyente na ko nagibalibaran. Kay dapat waton jud tanan. What we understand as the medical paradigm is not the only paradigm. No?
yung what we understand as biomedicine or Western medicine, for example, is not the only medical system available. No? And when you think about it, that system only existed only fairly recently. No? But before that, people have found ways of healing or curing sicknesses. No? And siguro at that time, these were the so-called, of course, they did not call them quack doctors. They were shamans, but they were able to heal. No? Isa lamang si Sir Eli sa mga taong patuloy na binubuhay ang mga dating tradisyon na unti-unti nang nakakalimutan ng mga Pilipino. Sa paraan ng panggagamot, nagsisilbi siyang paalala sa mga dating kagawian at kung paano namuhay ang ating mga ninuno. Sa kabila ng pagsibol ng mga makabagong kaalaman at sa mga pagbabagong patuloy na nararanasan, nananatili pa ring buhay ang pananalig at pananampalataya ng mga Pilipino. Ito ang nagsisilbing pag-asa sa anumang hamon, nagsisilbing katuwang sa mga pagsubok, at higit sa lahat, nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. For me, parang as long as it gives people hope, as long as it gives people a reason to keep on living, I think that's a very wonderful and beautiful thing.